tungkol sa iglesia. Yan, tinuro ba sa iyo yan sa iyong fellowship o sa church mo? Na ang isang relation na dapat nating pakaingatan we are, kumbaga, fiancé and fiancé. Ano ba yung lalaki, kapatid na ganyan? Kasintahan po. Oo, Nobyo. kasintahan yung kasintahang lalaki si Kristo, ang iglesia naman ang kasintahang babae. Tapos, tinuturuan tayo, nililinis tayo mientras tanto, o por en cuanto, ano ba yan? Nagkakahalo-halo sa isip ko. Nililinis tayo pansamantalang nasa lupa pa tayo, nililinis na tayo, inaaralan na tayo ng lahat ng mabubuting ugali kasi inihahanda tayo para magkaroon tayo ng isang relationship na mas mataas kaysa sa alipin, kaysa sa kaibigan, kundi magiging kaisang katawan na tayo ni Kristo. Kasi sabi ni Pablo doon sa 20 o sa 30, tayo mga Kristiyano, mga sangkap ng kanyang katawan. Parte na tayo ng katawan ni Kristo. Yung katawan niyang espiritual. Pagdating sa 31, dahil dito, yun may sinesite ni Pablo, yung pronouncement ng Diyos sa Eden regarding the relationship that will exist between Adam and Eve. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, makikisama sa kanyang asawa, ang dalawa magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila. Sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at sa Iglesia. Dadating pala sa point ng relationship kay Kristo na kaisa kanya na, gaya ng kaisang katawan ni Eva at ni Adan nang sila'y naging mag-asawa. At ang sino mang nag-aasawa, nagkakaroon ng much more closer relationship with each other. Nagkakaroon sila ng union of the flesh. Kay Kristo, pag tayo makikisama kay Kristo, magkakaroon tayo ng union in the Spirit. Sinasabi yan sa unang Korinto Kapitulo 6, ganito ang pangungusap ng Apostol Pablo galing kay Kristo. 6:17. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Ang nakikisama kay Kristo, kaisa niyang espiritu. Kaisa niyang katawan. No? Kaisa niya sa lahat ng bagay. Yan, more or less, meron pang ibang relationship Relationship between brethren. Pwede natin ituring si Kristong kapatid, no? Kapatid siyang panganay. Basahin natin ang Roma 8:29. Sapagkat yaong mga nanguna pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. We can deal with him as a brother, as an older brother. Siya'y panganay sa lahat ng magkakapatid. Kaya alam mo kapatid, maraming relationship kay Kristo. No? Pero yung dealing with the expression of the born again, maintaining a personal relationship, what personal relationship you mean to say? As a servant or a slave to his Lord or Master? Or as a brother to an older brother, or as a friend to a faithful friend, or as a wife to a faithful husband. Ito lang siguro, baka hindi tinuro sa inyo ito sa born again. Huwag kayong ma-open mga kapatid. Yung daldal ng pastor, tanggapin si Kristo, magkaroon ng personal relationship. What kind of relationship you have with the Lord Jesus Christ? Niliwanag ba sa inyo ng inyong mga pastor ano yung personal relationship? Na pwede ka rin magkaroon ng relationship kay Kristo na hindi personal. Paano yon?
Pagka yung kapwa mo tao, yung kapwa mo Kristiyano, pinakain mo, siya na ang pinakain mo eh. Pero hindi personal yun. No? Pero tinatanaw niya yon. Whatever good you have done to a fellow Christian, ay relationship kay Kristo yun. Ngayon, doon sa mga ganung punto, kapatid na Kira, magkaiba tayo. At higit sa lahat, ang pagkakaiba natin, ang iglesia nyo wala sa Biblia. Ang nasa Biblia kasi, ang iglesia ng Diyos. 20:28 of the book of Acts sa Tagalog at sa English, kapatid na Daniel. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. The true church in the Bible is the church of God, which He purchased with His own blood. How come? Ang iglesia ng iba, Rose of Sharon Fellowship. Jesus is Lord Church. Ba't yung pinapalitan yung nasa Biblia? Ang nasa Biblia, Church of God, we are instructed by the apostles to learn what was written, not exceeding those things that are written. 4:6 ng unang Korinto at sa English at sa Tagalog, kapatid na Daniel. I have applied all these to myself and Apollos for your benefit, brethren, that you may learn by us not to go beyond what is written, that none of you may be puffed up in favor of one against another. That you may learn by us not to go beyond what is written. We have to respect what is written, because what was written came from the very mouth of the Lord Jesus Christ and from the very mouth of the Father. 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Lahat ng sinasalita ni Kristo, kung ano yung sinabi ng Ama sa Kanya. Nung sabihin niya, itatayo ang iglesia, yung salitang iglesia, yun ang itinuro sa Kanya ng Ama. Ano ang pangalan ng iglesia? Ang sinulat ng mga apostol, Iglesia ng Diyos. Yun ang narinig nila kay Kristo. Iglesia ng Diyos. O, tanyo ha? Ang lahat ng sinulat ng mga apostol, yun ang kanilang narinig kay Kristo. 14:37 ng unang Korinto. Kapatid na Kira, pansinin mo itong talatang ito, no? Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. O, tatanungin mo, bakit may nakasulat? Utos ng Panginoon, sabi ni Pablo. Isulat namin yung nakasulat, kaya namin sinulat, utos ng Panginoon yan. Kaya ang utos niya, mag-aral kayo sa amin, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Babawal palang humigit ka sa nakasulat. Unang Korinto 4:6, kapatid na Daniel, pakibasa mo. Ang mga bagay niyang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Huwag palang hihigit sa nakasulat. Ang nakasulat, Church of God, Iglesia ng Diyos, Ecclesian Tooteo. Ecclesian Tooteo. Ayan, ang nakasulat sa Greek. Ang nakasulat sa Latin, Ecclesian Dei. Iglesia ng Diyos sa Tagalog, Church of God sa English, no? Iglesia de Dios sa Kastila,
Iglesia de Dios sa ano? Sa Portuguese, sa iba pang Biblia na nabasa ko, Diyos belong God. No? Anong translation yun? Diyos belong God. The Church of God. Sa Tokpisin. Lahat ng Biblia basahin mo, nakasulat Iglesia ng Diyos eh. Di yata naman ngayon, ang itinayo Iglesia. Ikaw naman, fellowship ang itinayo mo. Bakit naman di yata naman ang nasa Biblia, Iglesia ng Diyos, pagkatapos, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana ka? Bakit ganon? Naniniwala ba kayo sa Biblia? Sabi ng salita ng Diyos, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa nakasulat. Ang nakasulat, Iglesia ng Diyos eh. Ba't kung ano pinagtatawag ninyo? Marunong pa ba kayo kay Kristo at sa Ama? I dare every one of these pastors. I dare you. Kahit saan diskusyon, di kayo mananalo. Bakit? Yun na nasa Biblia eh. Ang nasa Biblia, Iglesia ng Diyos. Ano iglesia mo? Iglesia Adventista del Septimo Dia? Kundi ka ba naman Ha? Sinabi na, matuto kayo sa nakasulat eh. Sukat ilagay mo, Adventista del Septimo Dia. Tutulan mo na nasa Biblia ay mag-aral kayo, matuto kayo, huwag hihigit sa